presyuhan na itong logo. Basta 3 inches. Ano yan? Ito halimbawa, ito yung name. Halimbawa lang, no? So dito, to estimate ko dito pesos na yan. Tapos dito mga dalawa yan. Pangalan, then may position dito. Yan. Sabihin na natin pesos. So meron ka ng pesos dito sa harap. Bago tayo magsimula, paki-visit yung aking Compile Affiliate Store. Pwede kayong maka-discount dito ng 25 to 30%. Meron ditong mga printer, camera, ink, gadget, at iba pa. Yan, hello mga ka-printing, no? Paano natin presyuhan tong polo shirt? Yan, may nagpagawa sa akin. Ito applicable lang to sa mga home base, tsaka yung mga nag-ano lang, no? Side hustle. Kasi pagka talagang may shop ka, mas maraming gastos dyan. Like mga operating expenses, no? Pasweldo, permit, mas mataas ang bayad dyan sa renta, no? Upa sa pwesto, tsaka iba pang mga gastos, no? Pag nasa pag may pwesto ka. Pero kung nasa bahay ka, mas ano yung pricing mo, no? Pwede mong medyo maibaba. Kaya lang limited din yung customer mo since nasa bahay ka lang. So ang tatak nito, logo dito, pangalan, tapos sa likod, no? Medyo malaki yung tatak sa likod. Ayan. So ito yung na print na DTF. 22 by 39 inches yan. Mas kikita ka dyan kung maisisiksik mo yung mga ipiprint mo dito. Kasi dati ang ginagawa ay ang ginagamit ay dark transfer. Yan, dark transfer tapos HTB. Pag ganun pa rin yung i-offer mo, medyo baka wala nang masyadong magpagawa kasi yun mas traditional, no, yung lumang way para mag-print, digital print, yung heat press. So itong DTF madali, hindi ka na magbabakbak kasi pagka HTB kailangan magano ko pa diyan, magbakbak. So ito yung lagi kong sa presyuhan na itong logo. Basta 3 inches. Yan, 30 pesos. Then dito, depende kasi sa dami ng mailalagay mo. Pag mga ganitong letra, mas marami kang masisiksik dito. Pag ganyan, mas mahirap yung mga design. Mas maraming kinakain na space. Pag may mga nakakurba, mas malaki yung kinakain na space. So, possible na mas konti yung mailagay mo dito. So, sa ngayon, ang presyuhan nito, sa yung mga magpapa-print ka, magpapa-outsource ka, ang per meter, which is nga yung 22 by 39, is around 200 to 300. Minsan may mas mababa pa. Pag marami kang ipapaprint, nakukuha pa yan hanggang 150 pag talagang madamihan. Ayan. So dito ngayon, ito, papakita ko sa inyo, no? So kung ito 30 pesos ang tansya ko dito, kasi sabihin na natin yan 200 pesos, itong isang malaking yan 200 pesos o 250. Then ito yung papaprint. Maganda siguro kung mas kikita ka dito kung siguro mga 10. Yan. Dito kasi ilan na yan, no? Ilang bilog na yan? 2, 4, 6, 8, 10. So may sobra pang dalawa. Kasi hindi maiiwasan na magkamali ka. Maaring magkamali ka. Kailangan meron kang sobrang ipiprint. Kasi mahirap yan kung wala kang makina na DTF. Magpapasa ka na naman. Madadagdagan na naman yung time para matapos mo. Paano kung may deadline? Kaya mas maganda na lagi kang nagsusobra. Yan. So dito, estimate ko, no, pinaka malaki na yung kita mo dito kung 150 yung sisingilin mo. So yan ang bilang example, meron akong ditong polo shirt. So ilalagay natin dito, no. Ito hindi pa to ipipress, hindi pa pinipress. So ilalagay natin dito yung logo, ganito yung sa design. Mga 3 inches yan. Pero ito 3.25 to. Pero 3 inches
yung pinaka magandang size dito, yung pinaka minimum. Pagka mga 4, sobrang laki na yan. 4, 5, malaki na yan. Mga ganyan na yan. Ito, halimbawa, ito yung name. Halimbawa lang, no? Kasi hindi natin pwedeng ilagay yung pangalan. No? Yan. So, dito, to estimate ko dito 30 pesos na yan. Tapos, dito, mga dalawang ano to bali isa lang kasi ito, no? Dalawa yan. Pangalan, then may position dito. Yan. Sabihin na natin 20 pesos. So, meron ka ng 50 pesos dito sa harap. Then, ito malaki to So, ang dami na ang kinain niya, no? Yan. Sabihin na natin 80 to 100 to. Yan. Ito yung sa likod. Yan. Yan yung sa likod. Ganyan yung tatak niya. Pinaka-maximum na dito na halimbawa, ano lang, 10 piraso, 150, maximum nakikita ka na doon. Malaki na yung tubo mo ron. Kasi ang ano nga nito, no, kanina pinaliwanag ko, mga 200 to 300 to. Kung 10 yung ipapagawa, kung 150, meron ka ng 1,500. So, meron kang kita na 1,300, no? Meron, kung 200 ang presyo nito. So, 1,200 to 1,300 na ikita mo. Pero, syempre, ililes mo dun yung pagod mo, dun sa 10. So, tsaka yung kuryente. Bali, yun yung kinain na expenses. Pagod, tsaka yung kuryente. Kung freelancer ka lang, kung nasa bahay ka lang, no? At side hustle mo lang. Pero kung nakapwesto ka, mas marami pang expenses. Maaaring mas less pa yung kitain mo doon. Pero kung marami yan, pwedeng mag-less pa yung presyo. Masasagad yan hanggang 120. Kung talagang marami, hanggang 100 pesos ang pwede mong ipresyo. Yan. Mag-iingat ka lang na magkamali sa printing, lalo na yung mga may pangalan at mga may sizes. Doon minsan talaga nagkakaroon ng problema. Pangalan, doon sa spelling. Yan, pag nagkamali ka dyan, kasi kung aalisin mo yung DTF, may babakat pa dyan, no? Maaaring mahalata yung adhesive pag tinanggal mo yung DTF. Pero kung pangalan at hindi naman masyadong halata, no? Okay lang. Pero minsan, eto sa itim, yan halatang halata yung adhesive. Kaya malamang abono ka pa sa t-shirt. Tsaka sa tingin ko mas kikita ka kung tatak lang kaysa sa'yo yung tong t-shirt. Kasi kung tong t-shirt, halimbawa, ay kukunin mo pa sa sa Divisoria o kaya bandang QC, merong supplier dyan. Gagastos ka sa pagpapalala mo o kaya kung ikaw mismo yung pipick up, medyo may masasayang ka na oras. Unless talagang marami yung ipapagawa sa'yo na talagang sulit na sulit. Lalo na kung dala mo sa sasakyan, magdidivisorya ka, tas nandito ka sa bandang Novaliches, yung panggas mo pa lang at pag-parking, ubos na yung mo. Wala ka nang tutubuin. May tubuin ka man, maliit na maliit niyan, pero ang laki ng pagod mo. Kung nasa ka lang, nasa bahay ka, mag-build ka lang ng mga customer na laging magpapagawa sa'yo. Halimbawa, ikaw ang nag-aasikaso sa pamilya nyo, sa anak mo, kasi mahirap din mag-concentrate kung may pwesto ka, no? Kailangan mong talagang tutukan yun, kasi kung hindi mo natutukan yun, maaaring bumagsak ka, lalo na kung pinapabantayan mo lang. Yun, hanggang dito na lang, no? So, yun nga yung pinaka-tips ko. Kung kaya nyo pang siksikin dito sa 52 by 39 inches, no? Yan yung 1 meter. Kung kaya nyo pang siksikin, mas malaki yung possible na mas malaki yung tubo mo. Pwede mo pang padamihin. Halimbawa, gumawa ka lang ng talagang ito yung isang line na yan. Tapos pwede mo itong siksik pa ng siksik. Tapos gugupitin mo na lang. Bali, meron kang isang basis na yung tulad niyan, yung space niyan. Bubuuin mo na lang, pwede mo siyang i-tape. Ganun yung ginagawa ko para umunti yung DTF na gagamitin. Kasi habang dumadaan meter nito, yung dami nito, mas bumababa yung chance na kumita ka.